It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating video for today ay para po sa ating mga SSS members and pensioners. Dahil sasagutin po natin ang comment mula kay Ma'am Alma Ugli. Sabi niya, pwede magtanong anong kaibahan sa death claim and burial. Okay, good questions Ma'am Alma para sa ating mga SSS members dyan. Kapag po ang SSS member ay namatay, meron pong makukuhang burial and death claim. Unahin natin sa burial. Ano ba itong burial? Itong burial guys, ito din yung tinatawag nating funeral claim. Kapag si SSS member ay namatay, meron pong makukuhang funeral claim. Itong funeral claim or burial guys, kapag si member ay nakapag-contribute kay SSS ng 36 months or more than, bago ang semester ng kanyang death, ay ang funeral na makukuha niya po ay nagre-range ng 20,000 to 60,000 pesos. It depends on the contributions sa member na namatay. Pero kapag ang member na namatay ay meron lang siyang contributions ng less than 36 months bago ang semester ng kanyang death, ang makukuha niya lang na funeral claim is only 12,000 pesos. Malinaw po sa funeral. At ang makaklaim dito sa funeral ay kung kanino nakapangalan po ang mga resibo, kung sino ang gumastos, no? Yung funeral expenses, pwede po siyang mag-claim ng funeral claim kay SSS. So ngayon proceed naman po tayo sa death claim. Itong death claim po, it's either monthly pension or lump sum. Kapag ang SSS member na namatay ay meron na siyang contributions ng 36 months and up bago ang semester ng kanyang death, ang kanyang primary beneficiary po ay magkakaroon ng monthly pension kay SSS. Pero kapag ang SSS member na namatay ay meron lang siyang less than 36 months contributions bago ang semester ng kanyang death, ang kanyang primary beneficiary ay makakatanggap lamang ng lump sum. Alright, na-gets po? So yun po ang pinagkakaiba ng burial and death claim kay SSS. Okay, sana ay na-explain ko po sa inyo ng maayos ang pinagkaiba ng burial and death claim. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.